Nang kinaladkad si Aster sa pangunahing bahay ng Elmheim, alam na niyang hindi ito simpleng pagpupulong ng pamilya. Ipinatawag siya ng mga nakatatanda doon para hatulan sa kaguluhan na kanyang idinulot, at sa sandaling tumayo siya sa harapan nila, naging mapanganib ang tensyon. Sa harap ng buong silid, hinihingi ni Zenas ang patunay ng katapatan ni Hefrid sa pamamagitan ng pag-uutos na patayin nito ang sarili niyang anak. Ngunit sa halip na yumuko, pinili ni Hefrid si Aster nang walang pag-aalinlangan, kahit na mga hulugan nito ng pagkasira ng buo niyang angkan. Iyon ang sandali na nagbago ang lahat. Dahil wala ng dahilan para manahimik, hinablat ni Aster ang kanyang damit at ipinakita ang 7 pakpak sa kanyang likod, na nagpatigil sa mga nakatatanda sa pagkabigla. Ang dahilan kung bakit kinatatakutan ng lahat ang kapangyarihang ito ay simple. Ang sagisag ng pakpak ang pinagmumulan ng kapangyarihang mahika, at walang sinumang tao sa daang-daang taon ang nagkaroon ng 7 pakpak. Ang antas ng kapangyarihang yun ay sinasabing pag-aari lamang ng angkan ng mga espiritu, ang pinagmulan mismo ng sagisag. Ngunit paano niya nakuha ang kapangyarihang ito? Sa isang malupit at malamig na lugar, si Aster, na may sugatang katawan, ay lumalapit sa kanyang ama. At isang matinding pagnanasang pumatay matapos sabihin na ipinasok siya ng kanyang ama sa isang patibong para alisin siya. Inaamin ito ng lalaki, tinatawag si Aster na walang pakpak, kaya kailangan niyang mamatay para hindi na magdulot ng kahihiyan sa sambahayan ng Elmheim. Pagdating sa pamilya ng Elmheim, sila ang pinakadakilang sambahayan sa pakikipaglaban sa kontinente, at tungkulin nilang protektahan ang maharlikang pamilya. Ang pinuno ng sambahayan ay ang ama ni Aster, si Roderick Elmheim, na nag-iisang may 7 pakpak sa buong kaharian. Minsan niyang nailigtas si Aster, na halos mamatay sa isang bagyo ng nyebe, at para masaklian ang utang na loob na ito, ginawa ni Aster ang lahat ng ipinag-uutos ni Roderick. Ngunit, walang maibayad si Aster sa kanyang ama dahil wala siyang pakpak. Ang sagisag ng pakpak ay parang patunay ng kapangyarihang mahika, at kung mas maraming pakpak, mas malaki ang mana. Dahil siya lang ang walang pakpak sa bahay ng duke, tinatawag si Aster ng kanyang mga kapatid na walang pakpak. Gayunpaman, patuloy pa rin si Aster sa pag-eensayo ng espada araw-araw, umaasang balang araw, susuklian ang kanyang dedikasyon. Sa huli, siya at ang kanyang squad ay ipinadala sa isang misyon na tiyak na babagsak, pero nagawa niyang malagpasan ang pagsubok. Ngayon, sugatan at pagod siya, ngunit nagtatanim siya ng sama ng loob sa kanyang ama na itinakwil siya. Sinasabi ni Aster kay Roderick na naniwala siya sa kanya at sumunod pa nga sa kanya, pero sinaksak siya nito sa likod bilang ganti. Kinukutya siya ni Roderick, tinatanong kung anong mga inaasahan ang inakala niya, bilang isang kasangkapan, na mayroon siya, at sinabihan siyang umalis dahil tapos na siyang gamitin. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, nagngangalit si Aster sa galit, at sumugod siya patungo kay Roderick dala ang kanyang espada. Kinakasuklaman niya ang sarili niya dahil sa pagsunod ng bulag kay Roderick, habang tinatawag ang sarili niyang isang kaawa-awang mangmang. Dama po ang espada ni Aster kay Roderick, pero walang kahit isang gallows na iniwan. Bigla, parang pinigil si Aster mula sa likod ng isang espada ng mana, at lumitaw ang 2 binata sa likuran niya. Pinutol ng isa ang kanyang kaliwang braso, habang pinutol naman ng isa ang kanyang kanang binti. Sumigaw sa sakit si Aster habang bumagsak siya sa lupa, na may dugo na umaagos mula sa kanyang bibig. Lumabas na ang 2 ito ay mga kapatid niya, at kinutya nila siya habang nakahiga siyang walang galaw sa nyebe, sinasabi sa kanya na mananatili siyang walang pakpak, kahit anuman ang mangyari. Kinukutya pa nga nila siya, sinasabi sa kanya na ang ganda-ganda pa rin niya habang gumagapang sa lupa. Padabog na sinuntok ni Aster ang lupa dahil sa pagkabigo. Tinatanong kay Roderick kung bakit pa siya nag-abalang iligtas siya noong sanggol pa siya, kung alam naman niyang itatapon din pala siya sa huli. Yumuko si Roderick para sabihin kay Aster na mali ang lahat ng iniisip niya dahil wala naman talaga siyang napapakinabangan dito. Binanggit ni Roderick na ang kailangan niya ay ang kapangyarihan ng 7 pakpak na nasa loob ni Aster. Naguguluhan si Aster dito, at dagdag pa ni Roderick na may pakinabang din naman ang kanyang ina dahil siya ang nagbuntis ng binhi na magsisilbi sa kanyang layunin. Pagkatapos sabihin yon, umalis si Roderick, nag-iwan kay Aster ng maraming tanong sa kanyang isipan. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Roderick, sinasabi sa kanyang sabihin ang lahat sa kanya,
Ngunit tinapos siya ng kanyang mga kapatid sa labis na tuwa sa pamamagitan ng pagtusok ng kanilang mga espada sa kanyang likod. Habang unti-unti siyang nawawala ng malay, tinanong ni Aster ang kanyang layunin kung ipinanganak lamang siya upang mamatay ng walang saysay. Biglang naging napakainit ng lahat, at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa makapal na nyebe. Tumingin siya sa paligid ng nagmamadali at napagtanto niya na siya ay nasa katawan ng isang sanggol, kaya't napatanong siya kung ang katawang ito ay tunay na kanya. Natutulog sa tabi niya ang isang patay na babae na mahigpit na nakayakap sa kanya. Gamit ang kapangyarihan ng paghahanap, tiningnan ni Aster ang lahat ng lugar, at napagtanto niyang may mga armadong lalaki na naghahanap sa kanya at sa patay na babae. Nakakagulat, nalaman niya na nagtatrabaho sila para kay Roderick, at plano nilang kunin siya para ibalik kay Roderick. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang sinabi sa kanya tungkol sa kung paano siya natagpuan noong isang gabing katulad nito sa gitna ng isang bagyo ng nyebe. Biglang pumasok sa isip ni Aster na maaaring bumalik siya sa nakaraan. Ngunit ayaw pa niyang magdesisyon ngayon, at naisip niya na kukumpirmahin niya ito sa ibang pagkakataon, pero kailangan muna niyang makaalis. Alam niya na kung mananatili siya sa kanyang kinaroroonan, mapupunta lang siyang muli sa kamay ni Roderick. Kahit na siya ay isang sanggol, nagsimulang gumapang si Aster sa malupit na nyebe na may mana sa kanyang mga kamay, para lang makalayo siya ng mabilis. Kahit na masama ang panahon at napapagod na siya, walang balak magpigil si Aster dahil lagi siyang gumagapang sa nakaraan niyang buhay, at balak niyang gawin ang parehong bagay para mabuhay kahit ano paman. Matapos mag-crawl ng napakalayo, siya ay nawalan ng malay, at ilang sandali ang lumipas ay natagpuan siya ni Hefrid, ang pinuno ng House Hefrid, na isang biskop at ang kanyang anak na babae. Dala ni Hefrid si Aster sa kanyang mga kamay, nagtataka kung bakit may sanggol sa ganitong kakaibang lugar. Tumingin si Hefrid sa bakas na iniwan ni Aster sa nyebe at napagtanto kung gaano nakalayo ang kanyang narating, na nagdulot sa kanya ng pagkamangha, pero kasabay nito ay may mga tanong kung sino si Aster. Nang sa wakas ay magising si Aster, natagpuan niyang may mga nakatingin sa kanya na maraming maliliit na batang babae na gustong makipaglaro sa kanya. Nagpapanik si Aster dahil hindi niya maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa paligid niya. Natatakot sa kung anumang nangyayari, tumalon siya at nagsimulang gumapang palayo, pero hinabol siya ng mga babae, sinasabing huminto. Gumana ang pagtatanggol sa sarili ni Aster, at patuloy siyang gumapang, nagtatangkang makalayo sa kanila. Nauwi siya sa pagtulak sa sarili niya sa himpapawid gamit ang kanyang mahika, at agad niyang napagtanto na wala na siyang pag-asa, dahil nagsimula siyang bumaba sa lupa na walang paraan para mapigilan ito. Nang malapit na siyang bumagsak sa lupa at sumabog, nasalo siya ng Biskandi, na kinantsawan siya dahil isa siyang misteryosong bata. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang muntik na siyang mamatay. Nang sandaling yun, tiningnan ni Aster ang lalaki, at dito niya napagtanto na nasa kamay siya ni Hefrid, ang Viscount ng Roderick Domain. Nabahala si Aster dahil hindi niya akalain na mapupunta siya sa isa pang angka ng Elmheim. Sa madaling salita, si Hefrid ang pinuno ng pamilyang Viscount, na isang sangay ng pamilyang Elmheim. Isa siya sa dalawang pakpak na dating pinagkatiwalaang protektahan ng maharlikang pamilya. Gayunpaman, mas lalong naguguluhan si Aster dahil dapat ay namatay na si Hefrid sa isang walang kwentang digmaang sibil, na nagresulta sa lubos na pagbagsak ng pamilya Viscount. Kinukumpirma nito ang kanyang takot na bumalik siya sa nakaraan. Gayunpaman, siya ay lubos na nalilito dahil tinatakasan niya si Roderick at napunta siya sa kamay ng kanyang kapatid. Karga rin ng asawa ni Hefrid si Aster, na sinasabing nagulat siya na nawala ng kontrol ang mahika ni Aster at naging sanhi upang ilipad siya sa himpapawid. Napagtanto ng babae na tinatangkang tumakas ni Aster dahil natatakot siya, at hinalikan niya ito sa noo para ipakita na ligtas siya sa piling niya. Hinaplos ng babae ang kanyang mga pisngi, kaya't nakahinga ng maluwag si Aster. Sinabi ni Hefrid sa kanyang asawa na si Aster ay nagtataglay ng malaking kapangyarihan, at ang sagisag sa kanyang likod ay patunay nito. Dinala ng babae si Aster sa salamin upang tingnan ang sagisag sa kanyang likod, at namangha sila nang makita na ito ay 7 pakpak. Kahit si Aster ay nagulat na mayroon siyang sagisag ng 7 pakpak sa kanyang katawan. Ito ang sandali na naalala niya ang sinabi ni Roderick sa kanya bago siya pinatay.
Sa wakas, napagtanto ni Aster na sinagip siya ng lalaki para lang kunin ang 7 pakpak para sa sarili nito. Mas lalo siyang nagalit nang mapagtanto ito dahil tinawag siyang walang pakpak sa buong buhay niya dahil lang ninakaw ni Roderick ang dapat ay sa kanya. Tinanong naman ng asawa ni Hefrid kung ano ang plano niyang gawin sa bata. Nang marinig ito ni Aster, natarante siya dahil ayaw niyang mapunta ang kapangyarihan sa pamilya Elmheim dahil kailangan niya ito para makapaghiganti kay Roderick. Nakakagulat na sinabi ni Hefrid sa kanyang asawa na dapat nilang ampunin si Aster dahil bata pa ito at hindi pa kayang lumipad ng mag-isa. Binanggit ni Hefrid na siya ang mananagot hanggang sa kayanin ni Aster na alagaan ang kanyang sarili. Sa sandaling yun, bumukas ang pinto ng silid at bumagsak ang mga babae sa sahig, at lumalabas na nakikinig pala sila sa lahat ng oras. Inamin ng mga babae na nagtataka sila dahil nag-aalala sila para kay Aster. Nagbigay ng matamis na ngiti ang mga babae dahil sa wakas ay mayroon na silang nakababatang kapatid na lalaki. Pagkatapos ay binigyan siya ng babae ng bahay ng pangalang Aster. Pagkaraan ng 10 taon, sina Hefrid, Aster, at isa sa kanyang mga kapatid na babae, si Alphen, ay pumunta sa pagtitipo ng sayaw ng espada, na taunang idinaraos ng isang pamilya ng duke sa ilalim ng Elmheim. Ito ay karaniwang isang pagtitipo ng mga prominenteng pamilya sa martial arts, at isang lugar para palalimin ng mga maharlika ang kanilang paniniwala, habang ipinapakita ang lakas ng mga kandidatong espada na nagdadala ng apelyido ng pamilya. Sa sandaling dumating si Hefrid at ang kanyang mga anak sa lugar, agad namang nagbulungan ang ibang mga maharlika at manunood. Kinukutya ng mga tao ang pamilya ng Bisconde, sinasabing naparito na naman sila para mapahiya. Alam din nila ang tungkol kay Aster, na inampun sa pamilya dahil hindi sila nagkaanak. Galit na galit sila sa laki ng kahihiyang idinulot ng pamilya Viscount sa pamilya Elmheim. Naririnig ni Alphen ang lahat ng sinasabi nila sa likod nila, at hinihimok niya si Aster na magpakatatag at huwag hayaang makaapekto ito sa kanya. Sabi ni Alphen kay Aster na sinumang magpakita ng kahinaan ay dudurugin, at habang sinasabi niya ito, nakikita ni Aster na nanginginig ang mga kamay niya sa galit. Sinasabi rin ni Hefrid kay Aster na ang nakikita niya ngayon ay ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya Viscount. Sinasabi ni Hefrid sa kanya na ito ang gusto niyang ipakita sa kanya, at tinatanong niya siya kung dismayado siya sa lahat ng nasaksihan niya. Gayunpaman, tiniyak ni Aster sa kanyang ama na ayos lang sa kanya na mapunta sa ganitong uri ng mapanganib na kapaligiran. Humalakhak ng malakas si Hefrid nang marinig ito. Sinasabi kay Aster na ang kanyang paninindigan ay nakakagaan ng loob. Tila, sa kanyang nakaraang buhay, si Aster ay nagpakita sa mataas na lipunan bilang isang kahihiyan sa pamilyang Elmheim, kaya naman ang kinaroroonan nila ay nagtataglay ng mapapait na alaala. Gayunpaman, siya ngayon ay ibang-iba na dahil nagbalik na ang 7 pakpak. Tumingala si Aster upang makita ang kanyang mga dating kapatid, na pumatay sa kanya, nakatingin sa kanya mula sa bintana, at si Aster ay sabik na gumawa ng isang maluwalhating paglabas sa lipunan. Sila ay nasa panahon kung saan naghahari ang mga kabalyero, at ang lakas ay pagiging dalubhasa sa espada, na siyang sukdulan ng husay sa pag-eespada. Sa madaling salita, ang ganap na simbolo na kumakatawan sa lahat ay walang iba kundi ang sagisag ng pakpak. Nakatayo sa balkonahe upang panuorin ang mga duelo, pinag-uusapan ni Alphen kung gaano nakakapanlumo ang lahat. Sa wakas na pagtanto ni Alphen kung bakit hindi interesado sina FJ Pariug at RN at Flair na sumama. Si Aster naman, hindi niya makalimutan kung paano siya napahiya noong nakaraan. Napansin ni Alphen na malalim ang iniisip niya, at tinawag niya ang kanyang pangalan para gisingin siya sa kanyang pag-iisip, tinatanong kung kinakabahan siya. Hindi siya sisihin ni Alphen kung kinakabahan siya dahil ito ang kanyang unang pagdiriwang ng sayaw ng espada. Tiniyak ni Aster sa kanya na hindi siya kinakabahan, ngunit nakadarama siya ng pagkaalala. Sa katunayan, lahat ay nakakaya mo sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Hefrid sa mga bata na kailangan na niyang umalis dahil mayroon siyang pagpupulong na kailangan niyang puntahan. Sinabi ni Hefrid kay Aster na ipinagkakatiwala niya ang kanyang kapatid sa kanya, ngunit tumutol si Alphen, pinapaalala sa kanyang ama na mas matanda siya ng 1 taon kay Aster. Pinaglalaroan siya ni Aster, sinasabihan siyang lampa kaya siya ang namamahala. Pagkatapos ay sinabi ni Hefrid kay Aster na maraming kasing edad niya sa pagtitipon,
at maaari niyang gamitin ang pagkakataon para makipagkaibigan at bumuo ng mga koneksyon. Gayunpaman, ibinulong niya rito, sinasabihan siyang tiyakin na walang makakaalam tungkol sa 7 pakpak. Pagkaalis niya, naiwan si Aster sa mahirap na sitwasyon dahil alam niyang mas madaling sabihin kaysa gawin ang hinihiling ng kanyang ama. Sa katunayan, nagtataka si Aster kung paano siya makikisalamuha sa iba kung tila masama ang tingin ng lahat sa kanya. Bigla na lang, nakita ni Alphen na papalayo si Aster, at tinanong niya ito kung saan siya pupunta. Sumagot si Aster na aalis siya para maghanap ng mga kaibigan, at di nagtagal ay dumating siya kung nasaan ang mga anak ni Roderick. Tanong ng lalaking pula ang buhok, si Dallas, kay Aster kung sino siya, at ipinakilala ni Aster ang kanyang sarili sa lalaki na may ngiti sa kanyang mukha, at sinabing siya ang kanyang nakababatang kapatid. Binanggit ni Aster na nakita niya si Dallas mula sa labas, at nagpasya siyang lumapit para bumati. Gulat na gulat si Dallas hanggang ipaliwanag ng kanyang kapatid na si Grian sa kanya na si Aster ang batang inampon ng pamilyang Viscount. Sa sandaling malaman ni Dallas kung sino si Aster, nagsimula siyang tumawa para kutsain siya. Sinasabi niya na naiintindihan na niya kung bakit F ang inisyal ni Aster sa pangalan niya imbes na regular na inanatiling tahimik si Aster dahil hindi niya makalimutan kung paano siya pinatay ng dalawa sa nakaraang buhay niya. Hindi makapaniwala si Aster na lagi siyang natatakot sa kanila sa nakaraang buhay niya, pero pagtingin niya sa kanila ngayon, napagtanto niya na sila ay mga bata lamang na naglalaro ng pagpapanggap. Sa sandaling yun, dumating si Alphen, sinasabi kay Aster na tantana na ang mga lalaki. Hihiling na sana niya ito palayo nang tawagin ni Dallas ang pangalan niya para kutsain din siya. Tinatanong niya kung nagtatago pa rin ba siya sa likod ng kanyang ama. Kinukulit niya ito, sinasabing lumapit siya at samahan sila, para bang isa siyang kasama. Sa huli, bumaling si Alphen para sabihin kay Dallas na hindi siya interesado sa kahit anong sinasabi nito. Pinapaalala niya kay Dallas na walang relasyong amo at alipin sa pagitan ng mga pamilyang Main at Branch. Pagkatapos, sinubukan ni Alphen na hatakin siya palayo kahit sinasabi ni Aster na hindi pa siya tapos magsalita. Nagpasya si Dallas na sumobra sa pamamagitan ng panunuya kay Alphen, sinasabi sa kanyang mga kasama na ang ama ni Alphen ang knight na hindi kayang protektahan ng hari at naputulan ng kamay ni Rory. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na kunin si Roderick bilang parusa. Kinutya siya ni Dallas, sinasabi na masaya siyang walang dugo ng talunan na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi matanggap ni Alphen ang insulto, at bumalik siya, sumisigaw kay Dallas, sinasabi na bawiin niya ang sinabi niya dahil hindi niya hahayaang insultuhan nito ang kanyang ama. Dinagdagan pa ni Dallas ang pagdurusa sa pamamagitan ng pagdura ng alak sa kanya. Sinabi ni Dallas kay Alphen na ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga babaeng walang silbi na hindi maaaring magmana ng titulo. Sinasabi niya sa kanya na wala sila sa isang bulwagan, habang sinasabi sa kanya na magsuot ng ilang lumang damit para sa susunod na pagkakataon, hindi magiging problema kapag nabasa siya ng husto. Bago pumunta sa pagtitipon, nag-alala si Aster na baka hindi siya makaramdam ng galit kahit makita niya sina Dallas at Grian. Ngunit, ang ipinakita nila ay nag-alis ng kanyang pag-aalala. Tinawag ni Aster ang pangalan ni Dallas bago ihagis sa kanya ang isang bote ng alak, at sa sandaling nasalo niya ito, hinati ito ni Aster gamit ang kanyang espada, na nagbuhos ng alak sa ulo ni Dallas. Nagulat si Dallas nang mangyari ito, at si Aster ay inaasar lang siya, sinasabing ang laman ng bote ay walang iba kundi katas ng ubas, na bagay sa isang suwail na maharlika tulad niya. 3 taon bago yun, noong isang duelo, nawala ng kontrol si Aster sa kanyang kapangyarihan, na muntik nang umantong sa kamatayan ng kanyang mga kapatid na babae. Kinailangan ang pagpigil ni Heffrid upang mapigilan ang napakalakas na kapangyarihan ni Aster, at ito ang unang pagkakataon na makikita ni Heffrid ang 7 pakpak na gumagana. Iniisip ni Heffrid kung ang kapangyarihan ay kayang kontrolin niya o ni Aster mismo. Sa kasalukuyang panahon, abala pa rin si Heffrid sa kanyang pulong nang may isang lingkod na nagmamadaling lumapit sa kanya para ipaalam na may kakaiba. Tinanong nila ang lingkod kung ano ang problema, at sinabi nitong nag-aaway ang mga anak ng sangay ng pamilya at ang pangunahing pamilya. Nagulat si Heffrid nang marinig ito, at agad siyang nagmamadaling umalis. Nakasalubong niya si Alphen sa daan, at tinanong niya kung ano ang nangyari. Sa kabilang banda, ang mga nakatatanda ng pamilya ay nagmadali patungo sa arena para panuorin ang pagtatalo.
Sumama rin sina Alphen at Heffried sa kanila habang nakatayo sila sa balkonahe para panoorin ang pagtatalo. Ang mga nakatatanda naman ay nasa sabik dahil alam nila kung gaano kagulo ang maaaring mangyari depende sa resulta ng pagtutuos. Pinapagalitan ni Dallas si Aster, tinatawag siyang hanggal dahil nakipag-away siya sa kanilang angkan. Ipinapaalala niya sa kanya na isa lamang siyang kalahating lahi na isinilang sa ilang. Tinatanong ni Dallas si Aster kung sapat na ba siyang mangmang para hindi maintindihan ang agwat ng kanilang kapangyarihan dahil nagtataglay siya ng 4 na pakpak na sagisag. Humahanga ang mga tao sa potensyal ni Dallas, at naniniwala silang ito mismo ang dahilan kung bakit siya ang tagapagmana ng angkan. Hawak ang 2 espada, kinukutya ni Dallas si Aster, sinasabi sa kanya na ipakita niya sa lahat ang kanyang sagisag maliban na lang kung nahihiya siyang ipakita ito. Sumagot naman si Aster na hindi siya kasing kaiya niya, na nagpapanggap lang at ipinagmamayabang ang isang simpleng disenyo. Nainis si Dallas nang marinig niya ito, pero hindi pa tapos si Aster. Sinabi ni Aster kay Dallas na kailangan niyang humingi ng tawad kay Alphen kung mananalo siya sa duelo, at pumayag si Dallas dito, pero sinabi niya kay Aster na gagawin niya siyang sunod Sunyerin kung siya ang mananalo. Sumugod si Dallas papunta kay Aster, nagbabantang pagtatrabahuhin siya ng husto pagkatapos niyang manalo sa duelo. Inihataw niya ang kanyang espada kay Aster, ngunit hinarang ni Aster ang atake. Gayunpaman, ang lakas mula sa atake ay sapat para itulak si Aster paatras at magpanginig sa kanyang mga kamay. Sinalakay muli ni Dallas, habang sinasabi kay Aster na ang nasasaksihan niya ay ang kapangyarihan ng sagisag ng 4 na pakpak. Patuloy niya itong hinahampas, na pinipilit si Aster na manatili sa depensibong posisyon. Inamin ng isa sa mga nakatatanda na nanunood ng laban na ang paggamit ng espada ni Dallas ay hindi pa perpekto, ngunit nagagawa niyang punan ito sa pamamagitan ng kanyang napakalaking kapangyarihang mahika, kaya naman ang mga may sagisag ay laging may kalamangan. Sa simpleng paghahalin tulad, kung ang mahika na nakapaloob sa isang pakpak na sagisag ay parang apoy ng kandila, ang mahika na nakatago sa loob ng 4 na pakpak ay halos isang pagsabog. Patuloy ang pagdiin ni Dallas, sinasakal si Aster, at tinatanong kung saan napunta ang kanyang unang sigla. Tinatanong niya kung hindi ba nagbabanta siyang magpapaumanhin siya dati. Patuloy na kinukutya ni Dallas si Aster habang sumusuntok sa kanya, hinihikayat siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa, pinatama ni Dallas ang kanyang inaakalang tatapos na sa laban, ngunit hinarang ni Aster ang atake habang bumabalot ang aura sa kanyang katawan. Sinalipadpad ni Aster si Dallas paatras habang sinasabing masyado siyang madaldal. Sa nakalipas na 10 taon, nag-aral at naghanda si Aster para lamang makaganti sa mga nagkasala sa kanya. Lumundag si Aster papunta kay Dallas, nagpakawala ng malakas na atake na nagpatamba kay Dallas. Napaluhod si Dallas, sinusubukang harangin ang atake, at gulat na gulat si Grian na nakikitang nahihirapan ang kanyang kapatid. Hindi makapaniwala si Dallas sa nangyayari sa kanya dahil siya ay may-ari ng 4 na pakpak, pero natatalo siya ng isang taong tinatawag niyang hamak. Nabigla ang lahat na nanunood ng laban dahil nagsusumikap si Dallas na manatili sa laban. Sa kabilang banda, nag-aalala si Heffried na baka lumala ang sitwasyon. Tila lubos na nakatuon si Aster sa laban habang inaalala niya kung paano kinuha ni Dallas at Grian ang kanyang braso sa nakaraan niyang buhay bago siya patayin. Nakikita ang mga pangyayari sa kanyang buhay na nagdaan sa kanyang isipan, nagsimulang magmakaawa si Dallas, nagsasabi kay Aster na tumigil, at kasabay nito sumisigaw ang Viscount kay Aster, sinasabi sa kanya na pigilan ang kanyang sarili. Nagtapos ang pagtutunggali ng dalawa sa isang malaking pagsabog at nang mawala ang usok, naputol ni Aster ang espada ni Dallas. Halos hindi tumama sa ulo niya at tumama lang ang espada sa pagitan ng mga binti niya. Nang makita niya kung gaano siya kalapit sa kamatayan, nadumihan ni Dallas ang kanyang sarili, at tinawanan siya ni Aster tulad ng panunuya niya kay Alphen. Sinabi niya na magbalot siya ng mga basahan sa susunod para hindi siya maabala kung mabasa. Isinuksok ni Aster ang kanyang espada sabay sabing hindi na siya si Aster na walang pakpak, at sa pagkatanto lang nito, gamaan na ang pakiramdam niya. Bigla, nakaramdam si Aster ng napakalakas na presensya sa likod niya, at nang lumingon siya, napagtanto niya na walang iba kundi ang kanyang mortal na kaaway, si Roderick. Samantala, nabigla ang mga manunood dahil walang umasang mapapatamba ni Aster, na galing sa pamilya Branch, ang anak ng pamilya Maine.
Gayunpaman, alam nilang naging komplikado ang sitwasyon dahil imposibleng manahimik si Roderick matapos mapahiya. Pumasok si Roderick sa arena at lumapit kay Aster, pero hindi man lang nagbaba ng ulo si Aster habang nakatitig sa mga mata ni Roderick. Nakatayo si Roderick na mas mataas sa kanya, pero pinanatili ni Aster ang kanyang aura habang nakatingin sa mga mata ng lalaki. Hinawakan ni Dallas ang kanyang ama, na sa palagay niya ay tutulong sa kanya. Gaya ng isang spoiled na bata, sinabi niya sa kanyang ama na sinuwi ni Aster ang pamilya Maine kahit nakalahi lamang ito. Pinipilit ni Dallas ang kanyang ama na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang harapin si Aster, ngunit bigla na lang, itinulak ni Roderick ang kanyang espada sa kamay ni Dallas. Itinulak niya ang kanyang kamay sa lupa na may espada, na tuluyang dumurog sa kanyang kanang kamay. Lahat ng nanunood, pati si Brian, ay labis na nagulat, at pinagalitan ni Roderick si Dallas, sinasabing kinaladkad niya ang pangalan ng kanilang pamilya sa putik, ngunit may lakas pa rin siyang ngumiti. Kinuha ni Roderick ang kanyang espada, at alam na ni Highford kung saan patungo ito. Sumigaw siya kay Roderick, pinapahinto ito, ngunit itinaas ni Roderick ang kanyang espada, handa nang saktan ang kanyang anak dahil sa pagpapahiya sa kanya at sinasabi na wala itong kakayahang humawak ng espada. Bigla namang sumingit si Aster sa pagitan ni Dallas at ng kanyang ama, at tinanong ni Roderick kung bakit niya iniistorbo ang pagpapasya niya kay Dallas. Sumagot si Aster na hindi pa humihingi ng tawad si Dallas kay Alphen, kaya hindi pa siya maaaring mawala. Sinabi niya kay Roderick na malaya itong gawin ang gusto niya kay Dallas pagkatapos nitong humingi ng tawad kay Alphen. Galit na galit si Roderick dahil nagpapanggap si Aster na miyembro siya ng pamilya, kahit ampun lang siya. Sumagot si Aster, sinasabi na anak siya ng Viscount, at kahit hindi sila magkadugo, ang dangal ng isang kabalyero at ang responsibilidad sa isang sambahayan ay mga bagay na natutunan niyang mabuti mula sa kanyang ama. Nagpasya si Roderick na gamitin ito laban kay Aster, sinasabi na bilang miyembro ng pamilya ng Viscount, wala siyang pakundangan na dinungisan ang reputasyon ng pangunahing pamilya, na siyang ipinagmamalaki ng espada ng hari. Sinabi ni Roderick kay Aster na ang nangyari ay hindi lang basta away bata na basta-basta maayos. Ipinaalala niya rito na ibinigay ni Highford ang braso niya bilang kapalit ng magkamali siya. Tinanong ni Roderick kung ano ang balak niyang isakripisyo, ngunit sumagot si Aster na ang nangyari ay hindi lang simpleng pagtatalo ng magkapatid, kundi isang tunay na duelo. Sinabi ni Aster kay Roderick na ang ginawa lang niya ay sinagot ang mga insulto laban sa angkan ng Viscount gamit ang kanyang espada. Ipinaalala niya kay Roderick ang sinabi nito tungkol sa mga hindi kayang ipaghiganti ang sarili ay walang karapatan sa espada. Malinaw kay Aster na wala siyang balak itapon kahit isang hibla ng kanyang buhok. Isa sa mga nakatatanda, na isang earl, ay humanga sa tapang ni Aster at hindi siya makapaniwalang 10 taong gulang pa lamang si Aster. Pagkarinig sa sinabi ni Aster, sinabi ni Roderick na humanda siya at agad namang pamwesto si Aster para depensahan ang sarili. Pagkatapos, tinamaan ni Roderick si Aster na naging dahilan upang sumalpok siya sa pader, na nagdulot ng malakas na tunog. Labis itong ikinagulat at ikinatakot ng lahat na baka tapos na si Aster. Galit na sumugod si Highford sa kanyang kapatid gamit ang kanyang espada, ngunit hinarang ni Roderick ang atake. Hindi pinansin ni Highford si Roderick at dali-dali siyang lumapit kay Aster. Nawala na ang alikabok at nakita niya ang naputol na espada ni Aster sa lupa. Ngunit laking gulat niya, nakatayo pa rin si Aster hawak ang kabilang bahagi ng espada, handang ipagtanggol ang sarili. Galit ang ekspresyon ng kanyang mukha at nang makita ito ni Roderick, tumalikod na lang siya at umalis kasunod si Dallas. Tuluyan ang nawala ng balanse si Aster, ngunit sinalo siya ni Highford. Sa huling lakas niya, sinabi ni Aster sa kanyang ama na pinrotektahan niya si Alphen gaya ng ipinangako niya, at pinuri ni Highford si Aster, sinasabing napakahusay niya. Sa kabilang banda, banibiro naman ng isa sa mga nakatatanda si Roderick, sinasabi sa kanya na para siyang bata kung kumilos. Sumang-ayon si Roderick dito, ngunit sinabi niyang masisira ang reputasyon ng pamilya kung hinayaan niya si Aster sa gusto niya, kaya bahagya siyang nagbigay. Tinawag naman ng nakatatanda si Aster na sumisikat na bituin dahil may lakas at tapang siyang humarap sa dakilang Roderick. Inamin ng mga nakatatanda na ang pagpapakilala ni Aster sa lipunan ay kakaiba dahil sa ginawa niya. Sinabi ng isa sa mga nakatatanda na natakot pa nga siya na baka magkawatak-watak ang pamilya Elmheim.
Gayunpaman, sinabi ni Roderick sa kanya na huwag muna masyadong magsaya dahil may panahon ng kaguluhan na darating. Tinawag niya itong isang bagyo na napakalakas na maaaring hatiin ang mundo sa 2 o 3. Pagbalik ni Aster sa teritoryo, lubos siyang naglaan ng panahon sa pagsasanay. Madali niyang natatalo ang lahat ng kanyang kasanayan sa laban, at walang makalaban sa kanya. Naniniwala sila na anumang nangyari sa pagtitipon ng sayaw ng espada ay maaaring naging motibasyon niya. Natutuwa rin ang mga lingkod at gwardya na natalo ni Aster si Dallas dahil matagal na silang pinapahirapan ng pangunahing pamilya. Kasabay nito, tiwala si Aster na ang ginawa niya sa pagtitipon ay magpapatahimik sa mga palaging nanunuya sa pamilya Viscount. Gayunpaman, ang tunay niyang target ay si Roderick pa rin. Bagamat alam niyang hindi niya kayang talunin si Roderick sa kasalukuyan niyang antas. Alam ni Aster na ang sagisag ng pakpak ay isa lamang palatandaan ng ranggo ng isang tao sa likas na kapangyarihan ng mahika. Gayunpaman, hindi pa rin mailabas ni Aster ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Batid na ang pagiging ipinanganak na mayroon nito o wala ay walang ibig sabihin kung magagamit ng isa ang kapangyarihan nito ng lubusan. Gusto ni Aster na masubukan ang buong lakas ng 7 pakpak hanggang sa sukdulan nang hindi nag-aalala na ito ay magwawala. Bago pa niya malaman, natalo na niya ang lahat sa lugar ng pagsasanay, at sa oras na yon, dumating si Alphen. Sinabi niya kay Aster na pinatatawag siya ng kanilang ama, at agad na iniwan ni Aster ang lahat ng kanyang ginagawa. Habang papalayo siya, napansin niyang nakasuot ng damit pagsasanay ang kanyang kapatid. Inasar niya ito. Pinaalala na sinabi nitong hindi maganda ang damit, kaya ayaw niya itong isuot. Sinabi ni Alphen sa kanyang kapatid na ang lahat ay kailangan ng balanse, at nang makita niya si Aster, napag-isipan niyang muli na hindi na niya pwedeng ipagpatuloy ang buhay sa paraang ginagawa niya. Sinabi niya kay Aster na kailangan itong magsanay kasama niya pagbalik niya, at ngumiti si Aster, habang hinihiling sa kanyang kapatid na huwag siyang masyadong pahirapan. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Aster sa opisina ng kanyang ama at tinanong kung ano ang kailangan nito. Sinabi ni Heffrid na umupo siya, at nang umupo ito, pinaalala ni Heffrid kay Aster na halos 10 taon na simula nang tanggapin nila ito sa pamilya. Sinabi ng kanyang ama na hinihintay niya itong lumaki ng kaunti bago noon, pero nagbago na ang isip niya. Inilabas niya ang isang singsing na may pulang hiyas at sinabi kay Aster na ito ang patunay ng susunod na pinuno. Biglang sinabi ni Heffrid sa kanya na gusto niya itong maging susunod na pinuno ng pamilya. Walang imik si Aster nang marinig niya ito, at nagpatuloy si Heffrid sa pagpapaalala kay Aster na ang bahay ng Viscount ay nasa alang-inang kalagayan. Gayunpaman, sangay pa rin sila ng pamilyang Elmheim, at dahil mayroon silang sariling teritoryong dapat protektahan, sinabi ni Heffrid na hindi nila maaaring iwanang bakante ang upuan ng susunod na pinuno. Tinanong ni Aster ang kanyang ama kung okay lang sa mga kapatid niya ito, at binanggit ni Heffrid na pupunta siya sa Knight Academy para ipaalam sa kanyang mga kapatid. Sumagot si Aster na sigurado siyang hindi papayag ang mga kapatid niyang sina Malfa at Kudo, na nasa Knight Academy, lalo na si Kudo. Sinabi ni Aster na halos kinasusuklaman siya ni Kudo dahil ipinanganak siyang lalaki, at hindi pa kasama doon ang pagiging pinagpala niya ng 7 pakpak. Tumayo si Aster, at sinabi sa kanyang ama na hindi niya matatanggap ang responsibilidad na maging susunod na pinuno. Ipinaalala niya sa kanya na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang mahika, at muntik na niyang mapahamak ang sarili niyang kapatid dahil dito. Sinasabi ni Aster sa kanyang ama na walang makakapagpakalma sa isang galit na kapatid, at habang siya ay lumalayo, sinabi ni Heffrid sa kanya na palagi siyang nagdududa kung bata nga ba talaga si Aster o hindi. Ibinunyag ni Heffrid na naniniwala siyang ang singsing ay magandang gantimpala para sa pagtitipo ng sayaw ng espada, ngunit mukhang may ibang mas gusto si Aster. Pagkatapos ay kinuha ng lalaki ang isang kahon, at binuksan ito upang ipakita ang mahiwagang espada, Gram, na halos isang bal-araw. Sinabi ni Heffrid kay Aster na ito ay isang espada na kayang kontrolin ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong sa opisina, dinala ni Heffrid si Aster sa kakahuyan. Nagtaka si Aster na kailangan pa nilang pumunta doon para lamang ipakita sa kanya ang isang espada, at ipinaalam ni Heffrid na ito ay para lang maging maingat. Alam ni Heffrid na hindi siya maaaring magpabeya dahil kilala si Aster na madalas makasira ng mga bagay, kaya ang training hall ay hindi angkop na lugar para subukan ang espada.
Sinabi ni Hefrid kay Aster na ang Gram ay isang mahiwagang espada na ipinapasa lamang sa panganay na anak na lalaki ng pamilya Elmheim. Binanggit ni Hefrid na sadyang ipinadala niya ang espada mula sa pangunahing bahay dahil kay Aster. Pagkatapos, tinanggal ni Hefrid ang telang bumabalot sa espada, at nagulat si Aster na isa lamang itong espada na may maikling base. Sinabi ni Hefrid kay Aster na maaaring walang talam ang espada, ngunit kung lalagyan niya ito ng mahika, may potensyal na mabuo ang talam sa pamamagitan ng mahika ng gumagamit. Pagkatapos, ipinakita ni Hefrid ang isang halimbawa ng kanyang sinasabi sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang mahika, na nagpakawala ng malakas na enerhiya na sumira sa lahat ng nasa daan nito. Nag-iwan ito ng malaking hukay sa lupa, at sinabi ni Hefrid kay Aster na mauubos ang lakas ng sinumang susubukang wasakin ang mahika gamit ang espada. Binanggit ni Hefrid na ang espada ay may napakaraming kasaysayan, at tinanong niya si Aster kung gusto niyang subukan ito. Kinuha ni Aster ang espada, at sinubukan niya ito. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang mana ay kusang nagsimulang dumaloy sa espada, at nagpadala ito ng malakas na pagsabog sa langit. Nakita ito ng mga nasa mansyon, at ipinagpalagay ng isa sa mga gwardya na may bumabagsak na kometa mula sa langit. Gayunpaman, inaasar siya ng kasamahan niya dahil daw sa pagiging mapurol niya, sinasabing may lumipad sa langit, hindi nahulog mula rito. Ayaw paniwalaan ito ng lalaki, at sumabat si Alphen, sinasabi sa kanila na ang pangyayari ay siguradong gawa ni Aster. Sa loob ng gubat, namamangha si Aster sa lakas ng espada, pero itinuwid siya ni Hefrid, sinasabi na ang mahika niya ang kakaiba, at hindi ang espada mismo. Binanggit niya na wala pang isang tao na nagtataglay ng 7-wing crest sa buong kasaysayan ng pamilya Elmheim. Naniniwala si Hefrid na malalampasan pa ni Aster si Roderick kapag napagalingan niya ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay may kakayahang magdulot ng alitan dahil sa kanyang kadakilaan. Ipinapalam niya kay Aster na maraming maghahabol sa kanya kapag nalaman nilang mayroon siyang 7 pakpak. Sinabi niya na mayroong magtatangkang pagsamantalahan siya, at mayroong magtatangkang patayin siya sa pagpapanggap na siya ay isang banta. Pagkatapos ay hinihimok ni Hefrid si Aster na siguraduhin maging malakas habang kaya pa niya upang maiwasan ang ganitong mga bagay. Sumasang-ayon si Aster sa kanyang ama dahil hindi pa siya handang mamuhay ng miserable, tulad ng nangyari sa kanya dati. Pagkatapos ay nagpasalamat si Aster sa kanyang ama para sa regalo, at tiniyak na kanyang pagagalingan ang 7 wings at ang espada. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik sina Kudo at Malfa mula sa Knight Academy. Inilahad ni Kudo ang kanyang kamay, naghihintay na sumugod sa kanya ang kanyang mga nakababatang kapatid, ngunit nilagpasan siya ng 2 at nagpunta kay Malfa. Nagtaka si Kudo na hindi siya pinansin, at nang kanyang tanungin ang 2 tungkol dito, sinabi nila sa kanya na lagi niyang ginugulo ang kanilang buhok. Gayunpaman, ayaw tanggapin ni Kudo na magagawa iyon ng isang mahinhin na tao tulad niya. Sakto naman, nakita niya si Alphen at dali-dali siyang niyakap. Nauwi siya sa ginagawa na sinasabi niyang hindi niya ginagawa sa pamamagitan ng bahagyang paggulo ng buhok ni Alphen. Nagtanong naman si Malfa sa kanyang mga magulang kung nasaan si Aster. Ibinunyag naman ni Hefrid kung nasaan si Aster at agad itong napansin ni Kudo. Samantala, nahihirapan pa rin si Aster na kontrolin ang espada. Sobra siyang nanghihina dahil sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan sa mahika sa pagsubok pa lamang na gawin yun, at nag-iisip siya kung ano ang dapat niyang gawin upang maging katulad ng kanyang ama. Nasa kalagitnaan siya nito nang dumating si Kudo dala ang kanyang espada, sinasabi kay Aster na nalampasan na naman niya ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Gulat si Aster na makita ang kanyang kapatid na bumalik, at pinagalitan siya ni Kudo dahil hindi siya pumunta para salubungin siya. Tinanong siya ni Kudo kung hindi siya sumipot para salubungin sila dahil ba akala niya na siya ay espesyal at walang dahilan para pansinin sila. Ipinapalam ni Kudo kay Aster na nalaman niya ang nangyari sa pagtitipo ng sayaw ng espada dahil nagbubulungan ang buong Knight Academy tungkol sa kanya. Sumagot naman si Aster na sigurado siya na ganun din ang kanyang kapatid dahil nabalitaan niya na bilang isang trainee, nakakumpleto na ito ng maraming misyon. Dagdag pa, si Kudo lang ang knight na ginawaran ng Honorary Knight Medal noong taong yun. Sumagot si Kudo na yun ang pinakamaliit na bagay na kaya niyang gawin dahil kung hindi niya mapapalitan ang kanyang ama.
Sinabi pa niya na nabalitaan niya na tinanggihan ni Aster ang alok na maging tagapagmana. Tinanong niya ito kung ginawa ba niya yun para sa kanya. Sa kaibuturan niya, hindi natutuwa si Aster na nauna pang magsalita si Hyfred dahil magdudulot lang ito ng hindi kinakailangang gulo sa kanya. Sumagot din si Aster sa kanyang kapatid, sinasabi na naniniwala siyang hindi pa siya karapat-dapat, kaya niya tinanggihan ang alok. Lumapit si Kudo sa isang puno, nagsasalita tungkol sa pagiging mapagtanim ni Aster at Hyfred kahit na alam nilang pangarap niyang maging pinuno ng sambahayan. Bigla, hiniwa niya ang puno gamit ang kanyang espada bago ito ibinato kay Aster. Bahagyang naiwasan ni Aster ang atake habang sumisigaw sa kanyang kapatid, tinatanong kung ano ba ang binabalak niyang gawin. Sinabi ni Kudo kay Aster na matagal na silang hindi nag-ensayo, kaya susubukan niya ito. Ipinapalam niya na sa kanya pupunta ang susunod na atake. Sinusubukan sabihan ni Aster ang kanyang kapatid na babae na kumalma dahil hindi pa tapos ang kanyang espada. Ngunit sinabi ni Kudo na hindi niya ito may dadahilan kapag nasa labanan siya at kaharap ang kalaban. Ipinapalam ni Kudo kay Aster na tungkulin ang isang knight na laging handa sa laban, at agad na pamwesto si Kudo para sumalakay. Sinabi niya kay Aster na baka talunin niya ito kung magpapatuloy ito sa pagpigil. Hindi makapaniwala si Kudo kay Aster dahil sinusubukan pa rin niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan ng mahika, samantalang alam na ito ng kanyang kapatid. Kasabay nito, alam niyang wala siyang pagpipilian kundi seryosohin ang kanyang kapatid dahil kung hindi, baka mapahamak lang siya nito. Ilang minuto ang lumipas, nagbabangayan pa rin sina Aster at Kudo. Pinuri ni Kudo si Aster, sinasabing gumaling na ito dahil nakakasabay na sa kanya kahit na pinahusay pa niya ang kanyang mga kasanayan sa Knight Academy. Gayunpaman, inasar niya si Aster, sinasabing medyo kulelat ang kanyang espada at kulang ang kanyang kontrol sa mahika. Pagkalipas ng ilang minuto, lumayo si Aster sa isang atake, at inamin ni Aster na ang kanyang kapatid ay kasing walang tigil gaya ng dati. Naaalala niya na ganoon na siya mula pa noong bata sila. Iniisip niya kung ito ay dahil siya lamang ang lalaki sa bahay ng Viscount na may karapatan sa paghalili. Kasabay nito, hindi niya alam kung ito ay dahil nagtataglay siya ng Seven-Winged Crest na nakahihigit sa lahat. Ikukumpara ni Aster ang kanyang kapatid sa isang buhay na bagyo dahil palagi siyang humahamon sa kanya ng duelo sa bawat maliit na bagay habang sinasabing hindi makatarungan ang mundo. Sa madaling salita, si Kudo ang kanyang likas na kaaway. Muling sumugod si Kudo sa kanya habang sinasabi na hindi siya karapat-dapat maging susunod na pinuno ng angkan. Samantala, nag-aalala si Malfa sa dalawa at tinatawag niya ang atensyon ng kanyang ama. Tinatanong niya kung handa na ba silang iwanan ang dalawa sa kanilang sarili dahil, sa takbo ng mga pangyayari, baka may mapahamak sa kanila. Sabi ni Hyfred kay Malfa na magkaribal sila sa kanilang sariling paraan, at kahit na medyo padalos-dalos sila, tiwala siya na hindi ito aabot sa puntong may masaktan ng malubha. Sumagot si Malfa na sana nga at saka tinanong ang kanyang ama kung bakit niya sila ipinatawag pabalik mula sa Knight Academy. Sigurado siyang hindi lamang ito tungkol sa paghalili. Kinumpirma ito ni Hyfred at pagkatapos ay inilabas ang isang liham na ikinagulat ni Malfa. Lumalabas na ito ay isang utos mula sa pangunahing tahanan ng Elmheim. Sinabi niya kay Malfa na maaaring gustong makita ng mga nakakatanda na namumuno sa bahay ang mukha ng kanilang apo. Nakahinga ng maluwag si Malfa nang marinig ito, ngunit ipinaalam ni Hyfred na sa pinakamasamang sitwasyon ay maaaring mawala sa kanila si Aster. Sa likod ng gubat, hinihimok ni Aster ang kanyang kapatid na subukang kausapin si Kudo ng mahinahon dahil tinanggihan na niya ang usapan tungkol sa paghalili. Sinabi niya sa kapatid na siguradong ipinaalam ito ng kanilang ama sa kanya pero ibinunyag ni Kudo na hindi pa rin sumasang-ayon si Hyfred sa kanyang paninindigan. Hindi nagtagal, napaharap si Aster sa pagtatanggol sa kanyang sarili mula sa napakalakas na atake ni Kudo na ikinumpara niya sa pagharap sa isang troll na sumusugod na may malaking pamakpok. Muntik nang masugatan si Aster pero nagawa niyang ilihis ang espada ni Kudo. Sinigawan niya ito, sinasabing pakinggan ang kanyang sasabihin. Gayunpaman, pinatamaan siya ni Kudo ng isang suntok na sapat ang lakas para masaktan ang kanyang loob. Umubo ng dugo si Aster habang napagtatanto na medyo malakas ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya ni Kudo na pangatlong uri lamang siya kung ang kaya lang niyang gawin ay mag-swing ng espada. Dagdag pa rito, pangalawang uri siya kung kaya lang niyang gamitin ay mahika.
At kapag nagawa niyang makabisado ang parehong espada at mahika, saka lamang siya magiging unang uri. Ipinapalam ni Kudo sa kanya na nadismaya siya sa kanya dahil ang pagkakaiba sa mga sagisag ng pakpak ay tumutukoy sa pagkakaiba sa dami ng mana na kayang hawakan ng isa. Sa madaling salita, ang pagkakaiba ng isang pakpak ay halos 3 beses na agwat sa lakas, na nangangahulugang sa usapin ng paggamit ng mahika at tibay, mas mahina si Kudo kay Aster dahil 5 lamang ang kanyang pakpak. Dahil dito, pinapagalitan ni Kudo si Aster na sinasabing dapat ay nakayanan niya ang lahat ng kanyang atake ngunit pinili nitong bumalik sa paborito niyang paggamit ng espada. Tinatanong ni Kudo si Aster kung talagang hindi siya nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan o kung natatakot siyang mawala sa kontrol gaya ng nangyari ilang taon na ang nakaraan. Nang marinig ito ni Aster, napagtanto niya na hindi niya man lang naisip na maaari siyang matakot sa kapangyarihan ng 7 pakpak. Nagtataka siya kung wala ba siyang malay na naglalagay ng limitasyon sa sarili niyang kapangyarihan kaya hindi matatag ang pakiramdam niya sa talam. Ibig sabihin, pinipigilan niya ang kanyang mahika dahil sa takot na baka lumala ang sitwasyon. Sinabi ni Kudo kay Aster na nasa kanya na ang lahat ng gusto niya at bigla siyang sumugod sa kanya, sinasabing ibigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan nito kung takot siyang ilabas ito. Gayunpaman, nagbago na ang sitwasyon dahil madaling naitulak siya pabalik ni Aster gamit ang kanyang mahika. Kahit si Kudo ay gulat nang makita ito at nagpasalamat si Aster sa kanya, sinasabing binuksan nito ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay sumugod si Aster kay Kudo nang walang lumalabas na patalim, kaya nagtataka si Kudo kung naubusan na ba siya ng mana, pero binasura niya ang ideyang ito dahil sigurado siyang hindi pa. Si Aster ay may halos walang katapusang mahika sa loob ng 7 pakpak at kahit hindi niya pa ito kayang lubos na makontrol, plano niyang ituon ang lahat ng mahika sa isang agarang epekto sa sandaling iyon. Tumama ang kanyang atake, pero hinarang ito ni Kudo habang tinutukso siya. Sinasabi sa kanya na kahanga-hanga na nakaisip siya ng ganoon kaagad. Pagkatapos, ipinapalam ni Aster sa kanyang kapatid na babae na wala siyang balak sayangin ang kanyang ikalawang buhay, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang espada, at lalong hindi ang kanyang pamilya. Ibinubunyag niya na panghahawakan niya ang lahat ng ito dahil pinaghirapan niya itong magkaroon noon. Nalilito si Kudo sa ibig sabihin ng kanyang kapatid tungkol sa ikalawang buhay na sinasabi niya. Biglang tumalon si Aster papunta sa kanya at naghahanda siya ng panlaban para sa kanya. Biglang nawala si Aster at sa oras na muli siyang lumitaw, ipinaalam niya sa kanyang kapatid na babae na hindi na siya magpipigil. Sumugod siya ng malakas kay Kudo at naramdaman ni Kudo na parabang nahati siya sa dalawa dahil sa espada na dumaan sa kanyang gitnang bahagi. Maya-maya, nagising si Kudo sa kanyang silid at nagtataka siya kung paano siya nakarating doon. Nakakagulat na naroon si Malfa sa kanyang silid at binati si Kudo sa kanyang pagbabalik buhay. Noon lamang napagtanto ni Kudo na nasa gitna siya ng isang laban at tinanong niya si Malfa kung ano ang nangyari. Ibinunyag ni Malfa na si Aster ang nagdala sa kanya pabalik sa mansyon, at sinabing nakatulog si Kudo habang naglalaban. Naniniwala si Aster na inabot na siya ng pagod mula sa paglalakbay, ngunit hindi sumang-ayon dito si Kudo. Naalala ni Kudo ang sandali sa laban kung saan tila pinabagsak siya ni Aster. Napagtanto niya na pinawi ni Aster ang kanyang talam ng mana bago pa man tumama. Naunawaan niya na ang naramdaman niya ay ang natitirang bakas ng mana na dumaan sa kanyang katawan. Nakahinga siya ng maluwag na hindi siya papatayin ni Aster dahil magkapatid sila. Ngunit, sa sandaling yun, natakot talaga siya na baka patayin siya ni Aster. Hindi maalis kay Kudo ang ideya na talagang mapanlait ang kanyang kapatid, kahit na mas maliit ito sa kanya. Bigla na lang hinablat ni Kudo ang kanyang espada at nagtatanong kung nasaan si Aster dahil hindi pa tapos ang paghaharap nila. Gulat si Malfa nang sabihin sa kanya na wala na si Aster sa kanilang tahanan. Naguguluhan si Kudo dito at ipinaalam ni Malfa na dumating ang isang utos para kay Aster mula sa pangunahing tahanan, kaya umalis ito kanina kasama ang kanilang ama. Taranta si Kudo dahil walang sino man ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Samantala, si Aster at Hifred ay nasa isang karwahe patungo sa pangunahing tahanan. Sinasabi ni Hifred sa kanya na ang mga taong malapit na nilang makilala ay ang mga nakakatanda na sumusuporta sa angkan ng Elmheim mula sa mga anino. Binabanggit niya na sila ay mga dating pinuno ng pangunahin at sangay na pamilya, na nangangahulugang sila ay mga maimpluwensyang tao mula sa buong angkan ng Elmheim.
Tinitiyak ni Hifred kay Aster na malaki pa rin ang kanilang kontrol, kahit na sila ay nagretiro na, kaya naman sila kilala bilang mga tagapamahala sa anino. Sinasabi ni Hifred kay Aster na ang mga tagapamahalang ito ay hindi man lang nagpakita ng interes kay Aster simula ng araw na ampunin siya nito, kaya naguguluhan siya kung bakit bigla siyang ipinatawag. Sinabi ni Aster sa kanyang ama na malamang dahil ito sa nangyari sa pista ng sayaw ng espada. Ipinagpatuloy niya na nabalitaan niyang mas pinahahalagahan ng mga nakakatanda sa Elmheim ang prestihiyo ng pamilya kaysa ginto o maging sa kanilang sariling buhay. Tila, sino man na makasira sa imaheng ito ay ikukulong para maging pagkain ng mga hayop. Nagulat si Hifred na alam ito ni Aster, at tinanong niya kung saan niya ito narinig. Kinakabahang sumagot si Aster na hindi sinasagot ang tanong bago ihayag na inihanda na niya ang sarili para sa kahit anong uri ng parusa o pagtatapon man lang. Tinanong siya ni Hifred kung sigurado ba siya na handa na siyang umalis nang hindi nagpapalam, at tiniyak naman ni Aster na oo. Nabanggit niya na balak na niya talagang umalis nang dumating ang mga kapatid niyang babae. Dagdag pa niya, sigurado rin siyang hindi gusto ni Kudo kapag malapit siya dahil naiirita siya rito, kaya makakapagpahinga ito kapag umalis na siya. Sinabi pa ni Aster na dahil kay Kudo, nagsisimula na siyang masanay sa paghawak kay Graham, at kumbinsido siyang mas marami siyang mailalabas na kapangyarihan mula sa Seven Winds kaysa dati. Sinasabi niya sa kanyang ama na huwag na siyang subukang tulungan mula sa sandaling iyon, kahit anuman ang mangyari, dahil handa na siyang mabuhay ng mag-isa. Biglang, sumulpot si Kudo sa bintana ng karwahe, sinasabi kay Aster na siya ang pinakabata, kaya hindi niya kailangang magmataas. Gulat si Aster na makita ang kanyang kapatid na babae, na nakabitin sa karwahe na parang insekto. Binuksan ni Kudo ang pinto, at nagulat si Aster na tumakbo ang mapulang buhok para lamang maabyutan sila. Pinagalitan ni Kudo si Aster, sinasabing napakasama ng ginawa niyang pag-iwan sa kanyang kapatid na babae nang walang kahit isang salita. Binanggit ni Kudo na narinig niyang ipinatawag siya ng mga dakilang nakatatanda ng pangunahing bahay. Isang malaking bagay ito, dahil sina siya at Malfa ay hindi pa man lang tinawag dati. Sinasabi ni Hifred kay Kudo na hindi niya ito maisasama sa pangunahing bahay, at tinitiyak naman ito sa kanya na alam niya ito, kaya nga sila pinabalik ng kanilang ama mula sa akademya dahil gusto nitong bantayan nila ang mga bagay-bagay habang siya ay wala. Dagdag pa ni Kudo na alam niyang ang pagpapatawag ay nangangahulugang siya ay nasa isang sitwasyon na nangangailangan ng malaking pag-iingat. Sa katunayan, sinabi ni Malfa na may posibilidad na baka hindi na raw bumalik si Aster. Sinusubukan ni Aster na pag-aani ng bigat ng sitwasyon. Sinasabi kay Kudo na nagmamalabis lang siya dahil pupunta lang naman siya doon para makipag-usap. Sa kaloob-looban niya, alam ni Aster na hindi sigurado ang kanyang ligtas na pagbalik. Sinabi naman ni Kudo kay Aster na sukdulan ng pagkainis niya sa kanya dahil lalaki siya, mayroon siyang 7 pakpak, at laging binibigyan ng espesyal na treto. Mas malakas pa nga siya kaysa sa kanya, kahit mas matanda siya. At kaya niyang umasal na parang matanda na, kahit na nakababata niya itong kapatid. Inamin ni Kudo na kinamumuhian niya ang lahat, pero sa kabila nito, sinabi ni Kudo na hindi niya maitatapon ang katotohanan na pamilya niya si Aster. Sinabi ni Kudo kay Aster na maaaring nagpapanggap siyang matapang at may edad na. Pero hindi nito inaalis ang katotohanan na siya ang nakababatang kapatid nito. Hinihikayat ni Kudo si Aster na siguraduhing babalik siya sa mansyon dahil gusto pa rin niyang maglaban sila, at habang paalis siya, tinitiyak niya kay Aster na hindi niya ito padadaliin sa susunod. Tumalon siya palabas ng karwahe, at pinapanood ni Aster habang umaalis ito, nagtataka kung ano ang ipinunta niya. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa kanya, at tahimik siyang nagdesisyon na bumalik sa pamilya. Nakatayo si Kudo sa likod ng karwahe at kamakaway habang lumalayo ito, nagpapakita kung gaano siya nagmamalasakit sa kanyang nakababatang kapatid. Di nagtagal, dumating sila sa pangunahing bahay, at sinalubong sila ng mga armadong gwardya. Sinabi nila kay Hifred na naghihintay na ang mga nakatatanda sa loob, at sinabi ni Hifred sa kanila na hindi na kailangan na samahan pa siya dahil alam niya ang pasikot-sikot doon. Ngunit, ipinaalam ng mga gwardya na inutusan sila na tiyaking dalhin siya at si Aster sa silid hintayan. Dahil dito, kinumpirma ni Hifred na hindi sila ipinatawag ni Aster para magsaya kasama ang kanilang apo. Gayunpaman, nagbabalik pa rin ito ng mga alaala ng huling beses na siya ay umuwi. Habang naglalakad sila sa lobby,
Pinakiusapan ni Hefred si Aster na huwag magpapadala sa galit dahil hindi yun ang tamang araw para magalit siya. Sumagot si Aster na magpapakabait siya basta't walang sasabihin o gagawin na ikagagalit niya. Sang-ayon si Hefred dito, at sinabi kay Aster na yun din ang dahilan kung bakit sinasabi niyang ang taong makikilala nila ang problema. Habang ibinubunyag kung sino ang gusto nilang makilala, lubos na naaga ng atensyon ni Aster ang mga nasa lugar ng pagsasanay. Napilitan si Hefred na tawagin ang kanyang pangalan para ibalik siya sa realidad. Pagdating sa pinto, kailangan nilang isuko ang kanilang mga armas. Pagpasok nila sa silid, sasalubungin sila ng nakatatanda, na tinutokso si Hefred dahil hindi siya dumadalaw sa bahay sa nakalipas na 10 taon. Pagkatapos, yumuko si Hefred sa matanda, na tinatawag niyang kanyang lolo sa tuhod, ang ika-6 na pinuno ng angkan. Napagtanto rin ni Aster kung sino ang kumokontrol sa mga bagay-bagay mula sa likod, ang lolo sa tuhod, si Zinnes Elmheim. Naniniwala rin si Aster na ang iba pang miyembro ng grupo ay mga bigatin na may malaking impluensya sa Elmheim. Sa tingin na ito, napagtanto niya na mayroong mga tao mula sa samahan ng sayaw espada. Naruroon, ngunit nagtataka siya na wala si Roderick. Nakikita ni Zinnes ang naguguluhang itsura niya, at sinabi niya sa kanya na wala si Roderick. Ibinunyag niya na si Roderick ang pinuno ng mga kabalyero na direktang nasa ilalim ng pamilya ng hari, kaya wala siyang oras para sa lahat ng walang saysay na pagpupulong na ginagawa nila. Bilang kapalit, si Zinnes at ang iba pang mga matatanda ang humahawak sa panig ng administrasyon. Naalala ni Aster na sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya nakita si Zinnes, kaya hindi siya masyadong nag-alala, ngunit malinaw niyang nakikita ang impluwensyang hawak niya. Dahil kaya pa rin niyang tipunin ang napakaraming mahahalagang tao sa isang pagpupulong. Tinanong ni Hefred si Zinnes kung bakit sila naroon, at sumagot si Zinnes na halos sigurado na siya na alam na niya kung bakit. Binanggit ni Zinnes na nabalitaan niya na gumawa ng malaking kaguluhan si Aster sa pagdiriwang ng sayaw ng espada. Agad nitong kinumpirma ang hinala ni Aster na ipinatawag sila dahil sa ginawa niya. Sinabi naman ni Hefred kay Zinnes na dapat sana'y inayos na lang ni Roderick ang nangyari ng personal. Sinabi ng mga nakatatanda sa silid kay Hefred na ang ginawa ni Roderick ay isang pagpapakitang gilas lamang sa publiko. At hindi nababago nito ang katotohanang nadungisa na ang pangalan ng Elmheim. Idinagdag pa ng isa na ang pag-imbita kay Aster, na isang ampon na hindi alam ang pinagmulan, sa pagtitipon ng pamilya ay isang pagkakamali simula pa lang. Sinabi nila kay Hefred na ipagkikibit-balikat na lamang sana nila ito kung nanatili siyang walang ginagawang masama, ngunit nang sandaling nagpakita siya ng paglaban sa pangunahing pamilya, nagbago ang lahat. Binanggit ni Zinnes na ang nararapat ay palayasin si Aster, ngunit ipinaalam kay Hefred na parurusahan din siya. Sa sandaling ito, tumayo si Aster para sigawan ang mga nakatatanda. Sinasabi sa kanila na siya ang gumawa ng lahat, at walang kinalaman ang kanyang ama doon. Biglang napahinto si Aster nang lumingon siya at nakitang walang sinasabi ang kanyang ama. Tumigil si Aster sa pagsasalita, nagtataka kung anong problema niya. Pagkatapos, pinagalitan ng mga nakatatanda si Aster, sinasabing wala siyang disiplina dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na sumabat sa usapan ng mga matatanda. Tumayo naman si Zinnes para sabihin kay Aster na lahat ng nasa silid ay nagpapasa ng bigat ng bahay sa kanilang mga balikat. Gayunpaman, ibinunyag niya na hindi nagkakaisa ang mga kabalyero at maraming iba pa ang nagmamasid mula sa dilim. Naghihintay ng pagkakataong agawin ang pinakamataas na posisyon. Binanggit ni Zinnes na hindi nito isinasantabi ang mga nasa loob ng silid. Lumapit si Zinnes kay Aster, sinasabi sa kanya na kailangan nila ng patunay na hindi siya banta sa angkan. Pagkatapos ay binunot ni Zinnes ang isang espada, na ibinigay niya kay Hefred. Ipinaalala niya sa kanya ang ginawa niya nang hindi niya naipagtanggol ang hari, na humantong sa pagkaladkad ng pangalan ng pamilya sa putik. Lumalabas na sa silid ding ito niya hinayaan si Roderick na tagpasin ang kanyang braso. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Zinnes kay Hefred na gusto niyang ipakita nito ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpatay kay Aster. Tinitiyak ni Zinnes kay Hefred na kung gagawin niya ito, kalilimutan na ang bagay na ito. Ngunit hindi pa niya tapos sabihin ito nang sabihin ni Hefred na hindi siya interesado na kitilin ang buhay ni Aster. Sinabi ni Hefred sa matanda na mas gugustuhin pa niyang wakasan ang sarili niyang buhay kaysa saktan ang kanyang sariling anak.
Nagulat si Aster nang marinig niya ito, at sinabi ni Zenas kay Hefrid na kailangan niyang mamatay dahil tumanggi siyang patayin si Aster. Sa katunayan, tuluyan ang sinabi ni Zenas na katapusan na ito ng angka ni Hefrid dahil lahat, pati ang mga anak niya, ay papatayin. Sa sandaling yun, malamig na tanong ni Aster kay Zenas kung ano ang labis niyang kinatatakutan. Lumingon si Zenas na naguguluhan, at nagpatuloy si Aster sa pagsasabi na silang lahat ay grupo ng mga lalaking malalaki na nagsisiksikan sa takot, na talagang nakakaawa. Sinabi ni Aster kay Zenas na malaya nilang itapon siya kung sobra silang takot na babalik siya para maghayganti sa kanila. Bigla na lang, hinubad ni Aster ang kanyang damit para ipakita ang kanyang 7 pakpak para ipaalam sa grupo kung ano ang kanilang haharapin kung balak nilang galawin ang kanyang pamilya. Ang buong silid ay nabigla, at sa kaibuturan, nakakapaghingi na lang ng tawad si Aster sa kanyang ama dahil kahit sinabihan siyang manahimik, hindi niya nagawa. Habang kumikinang ng maliwanag ang mga tagaytay sa kanyang likod, sinabi ni Aster sa silid na mas makakabuti para sa kanila na mag-isip muna ng mabuti bago siya kalabanin. Ayaw paniwalaan ng mga nakatatanda at mga bantay ang nasa harap nila, at inaakala pa nila na ito ay peke dahil ito ang unang pagkakataon na lilito ito sa katawan ng isang tao sa loob ng daan-daang taon. Sa malamig na boses, tinanong ni Zenas si Aster kung naiintindihan niya ang bigat ng markang dala niya. At tiniyak ni Aster sa kanya na alam niya dahil nabalitaan niya na mas nagugulat ang mga tao kung mas marami ang pakpak na mayroon ang isa. Ang konde, na nananatili sa kanyang upuan, ay humalakhak nang marinig ito, ngunit mabilis na humingi ng paumanhin bago sabihan silang ituloy ang kanilang pagpapanggap. Ipinaliwanag ni Zenas kay Aster na ang crest ay isang organ na lumilikha ng kapangyarihang mahika, na ipinagkaloob sa mga tao ng mga espiritu noong unang panahon. Nagawa ng mga tao na gamitin ng husto ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagpapasa nito sa mga henerasyon, ngunit walang taong nakarating sa 7 pakpak, maliban sa angka ng espiritu, ang mga pinagmulan mismo ng mga crest. Pagkatapos, tinanong ni Aster si Zenas kung ipinahihiwatig ba nito na isa siyang miyembro ng angka ng mga espiritu, at sinabi ni Zenas na may posibilidad kung totoo nga na tunay ang kanyang mga pakpak. Sumagot si Aster sa matanda, sinasabing siya ang anak ni Hefrid, at sa ngayon, wala siyang pakialam sa mga pangyayari sa kanyang kapanganakan. Sinabi ni Aster kay Zenas na ang gusto lang niyang malaman ay kung handa itong magkaroon siya bilang kaaway o hindi. Binanggit ni Aster na maraming mararangyang pamilya ang handang tumanggap sa kanya kung may posibilidad na mapatalsik siya mula sa Elmheim. Sinabi ni Aster kay Zenas na masama ito para sa kanya dahil takot na sila sa paghihimagsik, na nangangahulugang mas mabuting panatilihin siya sa paligid. Dahil siya ang simbolo ng 7 pakpak, na humihigit pa kay Roderick. Naiwan ang lahat na walang masabi sa lahat ng sinabi ni Aster, at sa kaibuturan ng puso niya, alam ni Aster kung paano laruin ang laro niya. Naalala niya ang matandang lalaki na nag-uusap tungkol sa paghihimagsik, at hindi biro na may paghihimagsik na talagang darating. Ito ay isang malaking digmaang sibil na lalamon sa buong bansa, at dahil alam na niya kung ano ang mangyayari dahil sa kanyang nakaraang buhay. Handa si Aster na malaman sa sandaling yun kung sino ang kaalyado o kaaway, upang makaligtas ang angka ng Visconti. Sa huli ay umismed si Zenas at tinanong si Aster kung akala ba niya na ganoon siya kahalaga. Binanggit niya na walang anumang patunay na totoo ang 7 pakpak na dala niya, at sinabi ni Aster na malaya siyang patayin siya kung hindi siya naniniwala. Gayunpaman, ipinaalam niya na ito ay mangangahulugan lamang ng digmaan sa pagitan niya at ng mga nakatatanda. Sa kaibuturan, alam ni Aster na walang problema kay Elmheim na saktan siya kung talagang gusto nila, ngunit gusto niyang makita kung kakagaten sila o hindi. Sa sandaling yun, ang Earl, si Maze, ay pumalakpak at tumayo mula sa kanyang upuan, sinasabi kay Zenas na mas makakabuti kung subukan si Aster. Sumigaw ang mga nakatatanda kay Maze, tinatanong kung ano ang sinasabi niya, at tinanong sila ni Maze kung handa na ba silang makita ang kapangyarihan ng 7 pakpak o hindi. Tinanong nila siya kung ano ang ibig niyang sabihin dito, at ipinaalala niya sa kanila na sila ay nasa pinakadakilang angka ng martial arts, na nangangahulugang mayroong ilang angkop na pagsubok na nakahanda sa ari-arian. Nang makita ito, agad na napagtanto ni Aster na si Maze ay isang kakampi. Nakakagulat, sumang-ayon ang matandang lalaki sa suhestyon ni Maze. At sinabi niya kay Aster na sumunod sa kanya dahil ang pagtutuwid sa isang apong hindi marunong magpigil ng dila ay tungkulin niya bilang lolo.
Ilang sandali lang, dumating sila sa lugar ng pagsubok na medyo madilim. Ipinakita ni Zenas kay Aster ang isang daan sa ilalim ng lupa na patungo sa mga daluyan ng tubig, na dating silungan para sa paglikas sa panahon ng emergency, ngunit ngayon ay mayroon ng isang mahiwagang hayop na nakakulong doon si Zenas. Sinabi ni Zenas kay Aster na simple lang ang pagsubok at kailangan niyang talunin ang mahiwagang hayop. Napabuntong hininga si Hifred sa pagkabigo, at pinaalalahanan niya si Aster na sinabi niya sa kanya na panatilihing sikreto ang pag-iral ng 7 pakpak. Pero ipinaalam ni Aster sa kanyang ama na hindi niya maaaring patuloy na itago ang isang bagay na napakagarbo ng walang hanggan. Habang bumababa siya sa butas gamit ang lubid, sinabi ni Hifred na huwag siyang magpabeya. Nagtama ang mga mata ni Aster at ni Maze, at nakikita niya ang interes sa mga mata nito habang bumababa siya sa ilalim ng lupa. Pagdating sa ilalim, napansin ni Aster ang isang bagay na malamig, at dito niya nakita ang ulo ni Dallas na nakahiga sa lupa. Lubha siyang nabigla, at ibinunyag ni Zenas na binigyan din niya si Dallas ng pagkakataong tabyusin ang kanyang karangalan. Pero wala siyang ginawa kundi umiyak hanggang sa huli, na talagang mahirap panoorin. Pinakiusapan ni Zenas si Aster na huwag siyang biguin, at biglang lumitaw ang isang asul na mahiwagang hayop sa harap mismo ni Aster, at nagpakawala ito ng isang malakas na ungol na nagpapahiwatig kay Aster na nasa isang seryosong pagsubok siya. Kahit na medyo nakakainis si Dallas, naaawa talaga si Aster sa kanya. Biglang sumugod ang hayop kay Aster, pero hiniwa niya ito gamit ang isang paghampas lang ng kanyang espada, na nagpaiwan sa mga manunood na walang masabi. Isinilid ni Aster ang kanyang espada, at inamin na maaaring nakakatakot ang hayop, pero mas nakakatakot ang kanyang kapatid na babae. Bigla na lang, may kakaibang nangyari, at paglingon ni Aster, napagtanto niyang buo na ulit ang halimaw, na ang ibig sabihin ay isa itong nakakatakot na undead. Sumigaw siya sa takot, tinatanong si Zenas kung bakit may ganitong nakakakilabot na halimaw sa silong ng mansyon. Ipinahayag ni Zenas na naaakit ang mga undead sa amoy ng kamatayan, at siguro'y inakala nitong makakakuha ito ng masaganang buhay sa mansyon, kaya gumapang ito sa silong. Dahil hindi mamamatay ang halimaw kahit hilaitan ito ng libu-libong beses, ipinahuli ito ni Zenas, iniisip na perpekto itong kalaban para sukatin ang lakas ng isang tao. Sabi ni Zenas, dahil daw dito kaya wala na silang problema sa pagtatapon ng mga bangkay. Ipinahayag ng isa sa mga nakatatanda ang kanyang takot, sinasabing mahirap hulihin ang isang hindi patay kahit para sa isang bihasang kabalyero, pero malinaw na sinasabi ni Zenas kay Aster na patayin ito. Tinanong nila si Zenas kung balak niyang panuorin ang pagkamatay ng anak ng 7 pakpak, pero sinabi ni Zenas sa kanila na nangangahulugan yon na peke si Aster kung mamatay talaga siya sa halimaw. Idinagdag pa ni Zenas na kahit mamatay si Aster, mas magiging madali pa ngayon para sa kanila dahil may mga paraan naman. Si Mace naman ay nag-aalala, at umaasa siya na gagawin ni Aster ang kanyang makakaya para hindi mamatay. Sa kabilang banda, sa basement, ilang beses nang sinugatan ni Aster ang halimaw, ngunit wala pa ring pag-unlad. Ang kakayahan ng halimaw na maghilom ay labis-labis kumpara sa normal na undead. Isa pa, ang undead ay patay na, kaya para tuluyang patayin ito. Kailangan itong sunugin hanggang mamatay gamit ang sikat ng araw o linisin gamit ang isang sandatang puno ng kabanalan. At kung hindi kaya ang alinman dito, mas mabuting tumakbo na lang dahil walang saysay ang labanan ng isang undead. Gayunpaman, sa kaso ni Aster, alam niyang walang paraan para umatras. Naunawaan niya na ang paggamit ng mga karaniwang pamamaraan ay hindi akma sa katotohanan na nasa kanya ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang durugin ang mga undead sa pamamagitan ng napakalakas na puwersa para ipakita sa kanila ang kaya niya. Nagpakawala si Aster ng isang malakas na atake na nagpapatindig sa mga nakatatanda sa kanilang mga upuan dahil sa wakas ay nakikita na nila ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Ang huling atake ni Aster ay nag-iwan ng isang alikabok na bumalot sa basement, kaya nagtataka ang mga nanunood kung ano ang nangyayari. Sa oras na maalis ang alikabok, aktibo pa rin ang halimaw, at bago pa makakilos si Aster, itinumba siya ng halimaw sa lupa. Tinawag ni Hyford ang kanyang pangalan sa takot, at pinakiusapan ni Mace si Hyford na huwag subukang sumugod para iligtas si Aster. Tinanong ni Hyford ang Earl kung iminumungkahi niya na panuorin niyang mamatay ang kanyang anak, ngunit sinabi ni Mace sa kanya na kumalma at tingnan ang nangyayari.
Nakikita ni Maze ang ngiti sa mukha ni Aster, at naniniwala siyang mayroon siyang baraha na hindi pa niya ginagamit. Habang nasa ibabaw niya ang halimaw, itinaas ni Aster ang kanyang espada at binuhusan ito ng mana. Nagpakawala ng isang malakas na atake ng enerhiya sa katawan nito, gaya ng ginawa ng kanyang ama sa kakahuyan. Umubo ng dugo ang halimaw habang nasisira ang loob nito dahil sa atake. Dahil ayaw pang mamatay ng halimaw, balak ni Aster na unti-unting bawasan ang lakas nito hanggang sa tuluyan itong mamatay. Gulat si Hyford nang makita ang ginagawa ni Aster dahil minsan niya lang ipinakita sa kanya ang paraang yon, pero mas pinapalakas pa niya ito. Dahil sa dami ng enerhiyang pinapakawalan ni Aster, nagsimulang umuga ang buong lugar, na parang babagsak na. Gusto nang tumakas sa takot ang ilan sa mga nakatatanda at inaaya nila si Zenas na sumama, ngunit abalang-abala si Zenas sa pinapanood niya. Namamangha si Zenas sa labis na lakas na nagmumula sa katawan ni Aster, at sa wakas ay nauunawaan niya ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Ilang sandali pa, nakatayo na ulit ang nagpapanikong mga nakatatanda nang hindi na umuugong. Dali-dali silang lumapit para tingnan ang nangyari, ngunit hindi man lang gumalaw si Zenas, at nasaksihan niya ang lahat. Napagtanto niya na hinuli ni Aster ang mga undead sa isang ipo-ipo ng mahika at nilipol sila. Sumasang-ayon lamang si Zenas na ito ay isang malupit na pagpapakita ng tunay na husay at dami, na isang kamanghamanghang gawaing mahika, ngunit hindi talaga maituturing na isang teknik. Kaya nagtataka si Zenas kung ito nga ba ang tunay na kapangyarihan ng 7 pakpak. Tinanong ni Zenas si Hyford kung siya ba ang nagturo kay Aster ng ginawa nito, ngunit sabi ni Hyford ay hindi. Inaamin din niya na namamangha siya sa bilis ng paglaki ng kanyang anak araw-araw. Mabilis namang tanong ni Maze sa nakatatanda kung siya ay nasiyahan at kung naniniwala siyang pumasa si Aster sa pagsusulit. Sa seryoso at matigas na mukha, tinanong ni Zenas ang iba pa sa grupo kung mayroon bang tumututol, ngunit wala ni isa. Agad-agad namang ipinaalam ni Maze kay Aster na pumasa siya sa pagsubok at dapat siyang bumalik sa ibabaw agad. Tinukso sila ni Aster, itinuro na nasira na ang cade nang nagbaba sa kanya sa ilalim ng lupa, kaya't hinimok niya na may maghagis ng lubid para magamit niya. Maya-maya, nagkita si Aster at Zenas sa kanyang opisina, at inalok ni Zenas siya ng pwesto sa paghalili sa pinuno ng pamilya, ngunit tinanggihan ito ni Aster. Tinanong ni Zenas kung sigurado ba siya sa gusto niya dahil kapag pinalampas niya ang pagkakataong ito, baka hindi na ito bumalik. Ipinabatid ni Aster sa lalaki na wala siyang interes sa labanan para sa paghalili sa pamilya, at saka, ang kanyang presensya ay magdudulot lamang ng kaguluhan sa kanyang mga pinsan. Sinabi ni Aster kay Zenas na hindi siya nababagay sa pangunahing mansyon, kundi sa manor ni Hyford. Noon din, sinabi ni Zenas sa kanya na maaari siyang magpakumbaba hanggat gusto niya, ngunit hindi niya may tatago ang ambisyong nakikita sa kanyang mga mata. Sabi ni Zenas, halata raw sa mukha niya na balak niyang ibaling ang galit niya sa Elmheim sa kalaunan, at ikinagulat ito ni Aster. Tinanong siya ni Zenas kung si Roderick ba ang taong hinahanap niya, ngunit agad na naging depensable ang ekspresyon ni Aster. Hinihimok siya ng matanda na magpakalma, na tinitiyak sa kanya na wala siyang balak na usisain ang kanyang mga motibo sa ngayon. Tinanong naman siya ni Aster kung bakit, dahil naniniwala siyang kalaban niya ang mga rebelde. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Zenas na hindi isa lang ang bahay at si Roderick ay medyo problema. Walang problema kay Zenas na narito si Aster kung ang pag-iral nito ay nagsisilbing babala kay Roderick. Gayunpaman, binabalaan niya si Aster na huwag nang ipakita sa kanya ang kanyang pangil dahil doon na maaaring wakasan ang buhay niya. Paglabas ni Aster ng silid, hindi niya maiwasang aminin na ang matanda ay isang halimaw. Sinalubong siya ni Hyford sa pasilyo at tinanong siya kung ano ang sinabi ng matanda. Ibinunyag ni Aster na gusto siyang kunin ng matanda sa pangunahing pamilya, ngunit tinanggihan niya ang alok. Nagulat si Hyford nang marinig ito, at maging si Maze, na kasama niya, ay sumasang-ayon. Sinabi ni Maze kay Aster na mas maganda sana ang trato sa kanya kung opisyal siyang nasa pangangalaga ng pangunahing pamilya. Nagtanong naman si Aster sa Earl kung bakit siya nito tinulungan kanina, ngunit nagkukunwari si Maze na walang alam tungkol dito. Sinabi ni Maze na gusto niya lang magbiro sa kanya, at pinaalala niya kay Aster na tunay na siyang naging Panginoon ng 7 pakpak sa pangalan. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nakikita ni Aster ang mga nakatatanda na nakatingin sa kanya,
at lahat sila ay may parehong layunin na kontrolin si Aster dahil bata pa siya. Sinabi ni Maze kay Aster na hindi niya ito maiiwasan dahil ang mga nagtatangka sa kanya ay lalo lamang dadami dahil malaki ang kahalagahan ng 7 pakpak. Tinanong naman ni Aster si Maze kung isa ba siya sa kanila, at sumagot si Maze na siya ay direktor sa Night Academy, kaya ang paghahanap ng mga kabataang may potensyal ay bahagi ng kanyang trabaho. Itinuro ni Maze ang matandang lalaking blonde sa malayo, sinasabi kay Aster na ganoon din ang lalaki. Habang papalayo si Maze, sinabi niya kay Aster na hihintayin niya itong mag-enroll sa Night Academy. Nagtataka si Aster dahil hindi niya masabi kung kakampi ba ang lalaki dahil masyado itong mailap. Pinalaya niya si Aster at tinapak sa balikat, nagmumungkahing umuwi na sila dahil gusto niyang marinig ang tungkol sa malaking pagtatanghal nito. Sumang-ayon si Aster at sinabing magugulat ang kanyang ina pag nakita ang lahat ng kanyang mga sugat. Samantala, nakatanggap si Roderick ng ulat na pumanaw ang kanyang anak na si Dallas sa pagsubok na ipinataw ni Zenes. Dahil nakatakda ring sumailalim si Aster dito, tinanong ni Roderick ang mensahero kung ano ang nangyari. Ipinapalam ng lalaki kay Roderick ang tungkol sa 7 Wings, pero hindi gaanong nagulat si Roderick. Matagal na silang nagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa bahay, pero sa puntong ito, naniniwala siyang baka gumuho na ito. Nagmungkahi ang lalaki na gumawa sila ng aksyon, pero sinabi ni Roderick na huwag munang kumilos dahil hindi pa naman banta. Dagdag pa, wala siyang nakikitang dahilan para magmadali dahil mapapasaka niya rin naman ang 7 Wings. Pero, hanggang sa dumating ang araw na yon, hahayaan niya munang maglaro si Aster dito dahil gusto niyang panoorin kung paano mahihirapan si Aster, na nakawala sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Pagkaraan ng 4 na taon, si Aster ay tumungo sa Night Academy, at tinawag ng opisyal ang mga aplikante para magtipon. Habang pinupunan ng lahat ang mga porma, napansin nilang dumaan si Aster at agad na napunta sa kanya ang kanilang atensyon dahil medyo sumikat na siya. Lumapit si Aster sa mesa para irehistro ang kanyang pangalan at sinabi ng opisyal na kailangan niyang ipakita ang kanyang sagisag ng pakpak dahil hindi sila maaaring magpalusot ng sinumang walang mahika, dahil ayaw nilang may magpanggap. Bigla, binasa ng opisyal ang pangalan ni Aster, at nagulat siya sa kanyang apelyido na Elmheim. Ngumiti si Aster sa kanya, tinatanong kung kailangan pa niyang ipakita ang kanyang sagisag dahil ang kanyang sagisag ay nasa isang lugar na medyo mahirap abutin. May ngisi sa kanyang mukha, tinanong niya ang opisyal kung sapat na ang kanyang mukha para makapasok siya. Pagkatapos, nag-iisip-isip si Aster nang tawagin siya ng isang blondeng manggugulo, si Smites. Sinabi niya kay Aster na hindi pa niya ito nakikita sa mga aplikante, habang tinatanong si Aster kung hindi siya nagkamali ng lugar. Sinabi ni Smites kay Aster na ang pagsusulit ay para sa pinakamagagaling sa lahat, at nagpatuloy lang si Aster sa paglalakad, sinasabi na walang problema kung ganoon nga. Sinigawan ni Smites si Aster, sinasabing lahat ng nasa bulwagan ay dumaan sa matinding pagsasanay at paulit-ulit na bumalik para kumuha ng pagsusulit. Kinutya niya si Aster, sinasabing nagpapagalagala siya na may hawak na espada na pangbata, na nagpapangarap lang na maging elite. Ipinagpatuloy ni Smites sa pagsasabi kay Aster na ang pagsusulit ay hindi para sa mga tulad niya, at casual niyang sinabi na umalis na lang siya kung namamasyal lang siya doon. Samantala, hindi nagtataka ang ibang aplikante dahil ganito talaga si Smites sa mga baguhan taon-taon. Bukod pa rito, hindi sila makapaniwala na pinuproblema niya si Aster ng 7 pakpak. Walang kamalay-malay si Smites kung sino si Aster, at dumating naman sina Grian at ang kanyang mga tauhan. Binati ni Grian si Aster, ang kanyang pinsan, sinasabing matagal na silang hindi nagkita. Nakikiramay si Aster tungkol kay Dallas, pero sinabi ni Grian kay Aster na hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Dallas dahil isa siyang kahihiyan na dapat mamatay. Sa katunayan, nakakaramdam siya ng ginhawa at tuwa na wala na si Dallas dahil noon pa man ay nagmamataas na ito dahil mas matanda ito ng 1 taon. Pagkatapos, sinabi ni Grian kay Aster na huwag maliitin ang mga kabilang sa pangunahing pamilya, kahit pa ipinagmamalaki niya ang 7 pakpak, dahil walang magtatanggol sa kanya sa akademya. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Grian at ang kanyang grupo, ngunit ang mga kandidato ay humanga lamang na mayroong 2 miyembro ng pamilya Elmheim na naruroon, na nangangahulugang magandang taon nito. Sa puntong ito napagtanto ni Smites na nasa problema siya, at agad siyang lumapit kay Aster, na nagpapanggap na mabait.
Gumanti si Aster ng ngiti kay Smites, sinasabi sa kanya na maaari siyang tawagin sa kanyang pangalan. Di nagtagal pagkatapos nito, nag-report sila sa unang lugar ng pagsusulit, at sinalubong silang lahat ng opisyal na namamahala sa pagsusulit. Ipinapalam niya sa kanila na ang mga maharlikang kabalyero ay iba sa mga lokal na kabalyero na nagpapakasasa sa kanayunan. Ipinagpatuloy niya sa pagsasabing pinuprotektahan nila ang hari at sila ay mga pinagpipitaga ng espada na isinasapanganib ang kanilang buhay para sa hari, na nangangahulugang wala silang kailangan sa mga walang silbi. Sinabi niya sa kanila na ituring ang pagsusulit ngayong araw bilang isang larangan ng digmaan, at inaasahan silang ipakita ang kanilang tunay na halaga ayon sa kanilang nais. Sa kaibuturan niya, hindi talaga makapaniwala si Aster sa mga walang katuturang sinasabi ng lalaki, pero wala siyang pakialam dahil sa wakas nakabalik na siya sa akademya. Noong wala pa siyang pakpak, hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong tumayo mismo kung nasaan siya ngayon. Ang totoo, lampas doon ay mundo ng malalakas na hindi niya kayang abutin noon, at si Roderick ang lalaking nananatili sa tuktok. Pakiusap ni Aster kay Roderick na hintayin siya dahil malapit na niya itong maabyutan. Pero para magawa yon, kailangan niya munang makalusot sa pagsusulit, at sa puntong yon, idineklara ng opisyal na bukas na ang pagsusulit. Bigla, isa sa mga aplikante ay bumagsak sa lupa dahil sa isang palasong tumama sa kanyang ulo. Agad nitong ipinaalam sa mga aplikante na ang pagsusulit ay hindi biro, at ibinunyag ng mga opisyal na ang pagsusulit ay tinatawag na pagsubok ng tore. Sinabi niya sa kanila na ang mga tatayo hanggang sa dulo ang siyang mananalo. Sa maikling panahon, isang pag-ulan ng mga palaso ang nagsimulang bumagsak sa mga aplikanteng nakatayo sa bulwagan. Ang ilan sa mga aplikante ay nagpanik at sinubukang tumakbo, ngunit tinatamaan pa rin sila ng palaso. Ang ibang mga aplikante naman ay bumuo ng grupo upang protektahan ang kanilang mga sarili, at ito ay mga dating aplikante na sanay na sa sistema. Gayunpaman, kahit na ganito, ang tsansa pa rin ng pagkabuhay ay nasa 30% pa rin, at naniniwala siya na ang kanilang paraan ng pagbuo ng bilog ay malapit nang umabot sa limitasyon nito. Ang inaasahan talaga nila ay makita ang napakalakas na kapangyarihan na tanging ang mayroong sagisag ng pakpak ang makakagawa. Biglaan, napansin ng ilan sa mga aplikante na hindi gumagalaw si Aster, at akala nila isa siyang hanggal na malamang ay natakot. Akala din ni Grian na katapusan na ni Aster, ngunit sa sandaling may mga pana na lumipad patungo sa kanya, madali niyang naipagtanggol ang lahat ng ito. Nagulat ang mga aplikante nang makita nilang lumikha si Aster ng Ipo gamit ang kanyang mahika para lamang pigilan ang mga pana. Patuloy ito ni Aster, kaya nagsimulang magtanong ang ibang aplikante kung anong klaseng nilalang siya dahil walang isang pana ang nakakarating sa kanya. Kahit ang opisyal ay humanga dahil halos minamanipula ni Aster ang kanyang mana para magmukhang nasa gitna siya ng bagyo. Hindi nagtagal, huminto ang ulan ng mga pana, at nagulat ang opisyal na mas maraming tao ang nakaligtas kaysa sa inaasahan niya. Pinupuri ng opisyal ang mga nakaligtas, sinasabi sa kanila na nalagpasan na nila ang unang pagsubok, di tulad ng mga bangkay na nakahandusay sa paligid nila. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanila na walang oras para magpahinga dahil gagabayan niya sila sa susunod na lugar ng pagsubok. Napabuntong hininga si Smite sa pagkabigo, sinasabing parang galing impyerno ang opisyal. Nagulat si Aster na pagod na si Smite sa mga simpleng palaso na ibinato sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Smites na parang walang nangyari kay Aster, na tila walang epekto sa kanya. Kahit ang opisyal ay humanga na walang bakas ng pagod si Aster, kahit na gumamit lang siya ng maraming mana, at pinapatunayan lang nito ang kapangyarihan ng 7 pakpak, pero interesado siyang makita kung paano lalaban si Aster sa susunod na pagsubok. Si Grian naman, ay galit na nakaligtas ang kanyang pinsan, at naalala niya ang pagtanggap ng utos mula sa isang taong nag-utos sa kanya na gawin ang lahat para pigilan si Aster na maging isang maharlikang kabalyero para sa kinabukasan ng Elmheim. Pagdating sa susunod na lugar ng pagsubok, sinabi ng opisyal sa kanila na ipapalit nila ang kanilang mga espada sa magkakaparehong espada upang matiyak na patas ang laban. Naguguluhan si Smite sa buong pangyayari, at tinanong siya ni Aster kung iba ba ito dati, at sinabi ni Smites na hindi pa nila inalala ang tungkol sa kanilang mga espada. Iminungkahi ni Smites na maaaring nag-iingat sila dahil sa kakaibang espada ni Aster. Sakto naman, dumating si Grian, at tinukso si Aster,
sinasabi sa kanya na mukhang nakahanap siya ng tauhan para sa kanyang sarili, na si Smites. Nagalit si Smites nang marinig niya ito, pero agad siyang natakot kay Grian nang bamulong ito sa kanyang tainga. Sinasabing matututo siya ng isang masakit na leksyon kung magkakamali siya ng binabastos. Nang inig si Smites sa takot, at sinubukan niyang pakiusapan si Grian na bawiin ang sinabi niya, pero hindi siya pinansin ni Grian. Umabot pa si Smites sa puntong sinasabi kay Grian na wala siyang kinalaman kay Aster. Tumingin-tingin si Aster sa paligid at napagtantong nasa isang hindi magandang sitwasyon siya. Sa puntong yun, dumating ang opisyal para ipaliwanag ang mga panuntunan sa kanila. Sinabi niya sa kanila na ang ikalawang pagsubok ay isang labanang pagkubkob, at hahatiin sila sa 3 grupo para paglabanan ang kontrol sa mga kampo ng bawat isa sa loob ng gubat. Binanggit niya na ang isang kampo ay itinuturing na nasakop kapag ang bandila ng isang grupo ay naitaas sa flagpole nito. Ipinaliwanag niya na ang grupong sumikop sa 2 o higit pang kampo sa oras na tumunog ang kampana sa gabi ang siyang magwawagi. Gayunpaman, anumang aksyon na sisira sa bandila, tulad ng pagwasak o pagkuha nito, ay ipinagbabawal. Bukod dito, walang ibang ipinagbabawal na aksyon, at malaya silang gamitin ang mga espada na ibinigay sa kanila dahil maaari pa nga nilang talunin ang kanilang mga kaaway sa pamamagitan nito. Pagkatapos sabihin ng mga patakaran, sinabi ng mga opisyal na oras na para i-anunsyo ang mga miyembro ng team na sasali sa mga pagsubok kasama nila. Hindi nagtagal, umakyat ang usok sa himpapawid, at ito ay hudyat na nagsimula na ang pagsubok. Sa madaling salita, may 3 bandila bawat team, at kailangan nilang makuha ang kahit 2 kampo, kasama na ang kanila. Sinabi ni Smites kay Aster na ang ibig sabihin nito ay sa 3 team, isa lang ang mananalo. Kinumpirma ito ni Aster at tinanong si Smites kung mayroon siyang inaalala, at itinuro ng ibang mga miyembro ng team na ibig sabihin nito ay kailangan nilang kalabanin ang Elmheim. Agad na napagtanto ni Aster na malapit nang lumala ang sitwasyon. Binanggit ni Smites na takot sila sa pagganti ng Elmheim dahil ang kalaban nila ay si Grian, ang batang Panginoon ng pangunahing pamilya ng Elmheim. Sinabi ni Smites kay Aster na isipin niya ang isang sitwasyon kung saan tututukan nila ng espada si Grian sa panahon ng paglilitis. Kinakatakutan ni Smites na maaaring maging masama ang resulta at maaari pang magdulot ng kapahamakan sa kanilang buong pamilya. Ipinapalam ni Smites kay Aster na lahat sila ay natatakot na maging kaaway ang Elmheim. Tinapos ito ni Smites sa pagsasabi kay Aster na mayroon pang susunod na paglilitis. Mas mabuti pang maghintay sila kaysa sayangin ang kanilang buhay. Sa huli, si Aster ay naiwan upang lumaban ng mag-isa sa isang labanang pangkoponan. Gayunpaman, naiintindihan niya ang takot ni Smite at ng iba pa dahil talagang nakakatakot ang Elmheim. Para silang pamilya ng mga mapang api na hindi maaaring suwayin. Sa mga pagsubok, si Grian ang simbolo ng takot na yun. Kahit na naniniwala ang kanyang mga kasamahan sa koponan na hindi niya ito maiintindihan, katulad din siya nila sa paningin ng isang tagalabas. Habang patuloy siyang naglalakad papunta sa pinakamalapit na watawat, napansin niyang tahimik sa lahat ng dako, kaya nagtataka siya kung wala pa bang naglalabanan. Maaaring nag-iingat lang sila o may ibang nangyayari. Maya-maya, nakita niya ang lalaki na may dilaw na watawat at nagulat ang lalaki na dumating si Aster gaya ng sabi ng taong pinagkakainteresan nila. Nagtataka si Aster kung ano ang sinasabi ng lalaki at napansin din niyang ibinabana nito ang watawat ng sarili nilang kampo. Itinapon ng lalaki ang dilaw na watawat sa ere at saka. Ang pulang bandila, na simbolo ng grupo ni Grian, ay lumitaw sa malayo. Bigla, napagtanto ni Aster na ang grupo ng pulang bandila at ang grupo ng dilaw na bandila ay nagtutulungan para siya ay talunin, at si Grian ang nangunguna. Ito ang Shareflix Webtoon Recap. Tingnan nyo ang homepage ko at makikita nyo ang iba pang mga recap. Minamadali ko na isulat at i-edit ang susunod na recap, kaya malaya kayong mag-iwan ng komento at ibahagi ang mga opinyon nyo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel namin.